Kasi wala na daw pong staff daw. Smile. Kaway-kaway. Labis po ulit. Gabi. Ilang araw daw kayo. Naman pala. Kasi nurse ka. Uy, what's dapat sumama. Hindi ko pa sa... hindi ko pa dali. Tingnan na linggo kasi puso meron na kasi ito wala. Mayan. Pagkatapos יש נהר שזורם כסוף, נשמחה ונגילה בו, הצמא יבוא וישתה, מים בשפע, מי שישמע יבוא וידע, מים חיים
ינום ולא יישן שום, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. Dahil lagi namumulago yan, nakalata ko na. Hallelujah, hallelujah, Yeshua, Yeshua. Hallelujah, 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 Yeshua, Yeshua. Mas gumaan yung pakiramdam ko ngayon. Kasi yung mga nakarang araw, mga nakarang taon, buwan, mas okay po. First time ko po naramdaman yung ganitong saya habang nag-pray. Parang yung una, sobrang nilabas ko lahat, sakit at bigat ng aking nararamdaman. Iniyak ko talaga eh. Pero nung kanina, last prayer, nakangiti na okay na lahat eh. Parang, nakalaya ka ulit. Parang pinanganak ka ulit. Nireset lahat, nawala lahat. Ganun. At ang prayer ko sa amin lahat, para sa amin, wag mawawala ang paniniwala sa taas, sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lamang ang makakatulong sa lahat ng problema na aming nararamdaman. Siya lang ang nakakaintindi at nakakarinig ng mga nasa puso na Amen. Unang-una po ay nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na nakasama po ako sa seminar po. First time ko po makasama sa ganitong seminar po. Si Pastor Hapa po yung kasama. Sobrang puspos po ako sa prayer, sa naramdaman ko po talaga yung presensya ng Panginoon. Yung espiritu, init po ng espiritu. Binigyan po ako ng regalo ng Panginoon, makapag-speaking of tongues po. Yun po yung pinaka malaking regalo po na natanggap sa seminar na ito. At yung yung sinasabi ko ni Pastor na barrier po, yung lagi pong pagsuway, yun po yung barrier na naglalayo sa amin, sa akin sa Panginoon, yung lagi pong pagsuway sa kalooban niya. Tapos pinag-pray ko po kagabi lahat po ng bigat po na nararamdaman. Hiningi ko po ng tawad sa Panginoon. Yun, pinagaan po ng Panginoon yung kalooban ko po.
nararamdaman ko na po yung Panginoon sa buhay ko. Wala yung mga audience. Ano po, ngayon, tulad po ng iba po, ako din po nung kagabi po, nahirapan din po ako mag-pray po. Ganun po pala kapag palayo ka ng palayo sa Panginoon. Parang ang hirap bumalik. Pero, sabi nga po kanina, tungkol sa ubas, ayun, kailangan ng sanga. Kahit sa iba po, kahit sa dahon. Diba, kapag lumayo ka sa Panginoon, parang wala ka ng saysay. So, ganun din po ako. Na-realize ko po na kahit ano pong pagsusumikap sa sanlibutan, useless po yun kasi kung wala naman po yung Panginoon sa buhay po natin, lahat po ng natatanggap natin, na akala natin blessing na masaya tayo sa mga bagay-bagay. Walang palang kaluluhan yan kapag hindi yung Panginoon yung priority natin. And ayun po, prayer item ko po na yung puso po na hindi po nagbabago, na ipagkaloob po ng Panginoon, hindi lang po sa akin, kundi po sa lahat po ng nandito po sa seminar. Kapag katapos po ng seminar po na to, kahit sa labas ng simbahan, yung Christ-like po na tinatawag po natin na kahit nasa sanlibutan tayo po yung magiging ilaw. Ayun nga po yung sinabi po kanina ni Missionary Glory po na sa dayhan po, dapat tayo po yung bilang tayo yung nakakilala sa Panginoon, dapat po tayo yung maging ilaw ng mga estudyante na dahil po sa atin makikilala po nila si Jesus. So dapat po hindi po pala tayo yung hahatakin nila, kundi dapat tayo po yung hahatak sa kanila patungo sa ating Panginoon. So ayun po, prayer item ko po talaga simula po kanina. Kasi kagabi po hindi ko din po talaga maramdaman yung presensya ng Panginoon. Siguro po dahil din po sobrang napalayo na po ako. Matigas na rin po talaga yung sariling kagustuhan ko lang po yung gusto kong gawin. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan niya po tayo ng pangkonsensya. So kahit po matigas po yung ulo ko, nakakonsensya po ako kapag hindi po ako nakapagbigay sa Panginoon. So ayun din po kagalakan na yung puso niya hindi magbabago, na patuloy na maglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa emosyon, na kapag malungkot, hindi maglilingkod, na kapag masaya, mainit, na ayun po yung panalangin ko simula kanina. Panginoon, bigyan niyo po ako ng puso na hindi magbabago. Saan ba ako magsisimula? Ito po sa start. Ang unang-una po muna na kasama po dito at gusto nakilala ko po ng gusto si God at ito ay naman. And ang una ko pong napansin sa sarili ko is mula po nung una po akong tumuntong sa simbahan. Mga pangakma pa po nun sa prayer. Sa akin po, una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kumbaga po, sobrang swerte ko po, hindi lang po kami po kasi ang dami pong kabataan sa Arienda po, pero kami po yung pinili na makarating po rito na matagpuan si Jesus. And lahat nga po ng, sabi nga po ni Pastor na lahat po ng umaharang sa relasyon natin sa Panginoon, yun po, winasak na po namin lahat. And then po, sobrang saya ko lang po ngayon, puso ko po, kasi hindi lang po first time po ito, second time ko na po dito. And yung una po, yun nga po, sabi po ni missionary na nandito po ako, naging banal po, naging puspos po, pero pag uwi po is nawala po
ngayon po, yun po yung pinag-pray ko po, iniyak ko po na sana, hindi po, nawa po magtuloy-tuloy and hindi lang po sa salita, hindi lang sa pagsaharap ng Panginoon, kundi paglabas po ng simbahan, maging banal pa rin po yung buhay. And prayer item ko po is support lang po sa pananampalataya po, and prayer item ko po sa mga next gen po mga youth po na mas rumami pa po yung may evangelize po. Nag-pray ko po kanina na yung paglilingkod po hanggang sa huling hiningang buhay po, sana po maglingkod po ako sa Aranda Baptist Church. Tapos po, pinapanalangin ko rin po na sa pagtanda ko po, sa paglaki ko po, hindi po ako maakit ng sanlibutan kasi po nakakaakit talaga. Ipinalangin ko rin po na bigyan po ako ng gabay po. Tapos, gisingin po ako palagi. Yun na po. Tuloy lang po. Prayer item ko po, bigyan po kami ng lakas po sa paglilingkod sa templo. Opo, magsisimba na siya. Tsaka po si Emmanuel at tsaka si Mark. Apo. Nangangako po na sisikapin ko na makapag ba ng Sabado Linggo. Universe.